Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang kongresista ng ika-5 distrito ng Iloilo na si Miel Tupas Jr. Sumikat siya nitong mga nagdaang buwan bilang pinuno ng pangkat ng prosekusyon na lumiti sa dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ang tanong ng marami bilang tagapaglitis ni Corona, naging malinis ba at bukas ang kanyang panunungkulan bilang opisyal ng pamahalaan? Pero dati nang kilala sa Iloilo ang kanilang pamilya na humawak sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Kapag politika sa Iloilo ang pinag-uusapan, tsak na mababanggit ang pamilya Tupas. Napasakamay na kasi nila ang mahalagang pwesto sa politika sa lalawigan. Ang pamilya Tupas ay isang halimbawa ng tinatawag na political dynasty, bagay na naging sanhi ng maraming pagbatikos. Dito sa Iloilo basta't politika ang pag-uusapan, hindi maaaring hindi mabanggit ang apelyidong Tupas. Pero ang nakilala ng buong bansa nitong mga nagdaang buwan, ang kinatawan ng ika-5 distrito ng Iloilo na si Miel Tupas Jr. Sa unang pagkakataon matapos mapatalsik sa pwesto si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, umuwi sa kanyang bayan sa Iloilo si lead prosecutor Miel Tupas. Naging mainit ang pagsalubong sa kanya ng mga kababayan. Congressman Junjun kung siya tawagin dito. At sa kanyang pagbabalik, binisita niya ang kanyang mga magulang na ilang buwan din niyang hindi nakita dahil sa gawain bilang prosecutor. Dito sa bayan ng Barotac Viejo sa Iloilo, unang nakilala ang kanyang pamilya. Taong 1970 nang maging alkalde rito ang lolo na si Raul Causing, ama ng kanyang inang si Mirna Causing. Si Mirna naging mayor din ng nasabing bayan mula sa taong 1992 hanggang 2001. Nang mga panahong iyon, gobernador naman ng lalawigan ang ama niyang si Miel Tupas Sr. na umupo mula sa taong 1998 hanggang 2010. Sabi ko, political dynasty, pero sabi ko, binubuto naman tayo ng tao eh. Sa amin siguro nakita nila sa tatay pa namin, tapos dire-diretso hanggang sa anak namin ngayon. Parang part na ng buhay namin siguro yung mag-alaga ng mga constituents namin doon, lalo na yung sa Barotac. Mula raw nang maupo si Miel Tupas Sr. bilang gobernador, inula ng kaso ang pamilya dahil umano sa katiwalian. Sabi ni dating Justice Secretary Raul Gonzales, puno di umano ng korupsyon ang lalawigan ng Iloilo sa ilalim ng pamumuno ni Miel Tupas Sr. Si Gonzales ay kababayan ng mga Tupas at kalaban sa politika. I would think that the Tupas administration's government has been identified with a lot of corruption. Hirap ang tao dyan. My God. Kaya sometimes I don't want to go home eh. Naawa ko sa mga taong walang trabaho. Parang pelikula ang eksena taong 2007 ang subukang sipain sa Kapitolyo si Governor Miel Tupas Sr. sa utos ng Ombudsman dahil sa mga issue laban sa kanya. Mismo ang pinsan nga ni Congressman Tupas na si dating Iloilo Representative Rolex Suplico ang nagsampa ng isang resolusyon sa Kamara para imbestigahan si Miel Tupas Sr. Ang isa sa mga dahilan ay ang kaduda-duda raw na ipinatayong kalsada ng gobernador noong taong 1992, ang Iloilo East Coast Capiz Road Project. It's a 500 million peso road, asphalt road. It was funded by World Bank. First, I have to find out what happened.
Bakit ba ang 100 na amounted to 500 million pesos would deteriorate 1 year after turnover? I could not understand that. Nang bisitahin namin ang kontrol na kalsada, maayos na ito at maluwag na nadadaanan ng mga motorista. Kasalukuyang nakabinbin ang kaso at dinidinig pa rin sa Korte Suprema. Pero tahasang itinanggi ni Neil Tupas Sr. ang lahat ng ito. That is what they said. Corrupt ako. So, anyway, all the cases were dismissed. Sa kanya po nanggaling yung allegation about that controversial 500 million road. Yes. He's saying doon daw nagsimula yung animosity between you and him. It is not. Saan ba nagsimula po? No, because he was against Junjun. The two of them. Kaya nagsimula. In what way? Because I think they were backbiting with each other. Yeah. Ako na lang daw collateral damage. Until now, hindi mo pa rin siya napapatawad sa ginawa niya. Yes, I cannot. Bakit? Ano yung pumipigil sa inyo? Because what he has done, in spite of what I have done to him, he was an unknown fellow, but I took him. Dati meron akong galit. Ngayon, wala na akong naramdaman. No? I think kung ano man ang galit sa puso ko ay nawala na through the years. Sabi pa ni Tupas Sr., masama lang daw ang loob ni Suplico dahil natalo siya ng anak na si Junjun nang kumandidato ito noong taong 2010. Siguro dapat sila tanongin niya na bakit sila lumaban sa amin. Maybe he has his ambitions, I have mine, so... Hindi ito ang unang beses na nilabanan ng mga Tupas sa politika ang kanilang kamag-anak. Pagkatapos kasi maging bokal ni Junjun Tupas, noong 2007 ay tumakbo at nanalo siya bilang congressman at tinalo ang pinsan niyang si Enrique Boy Suplico. Nawala sa mundo ng politika ang mga Suplico, pero patuloy ang pag-angat ng mga Tupas. 4 sa magkakapatid ang may pwesto sa gobyerno ngayon. Kinatawan sa Kongreso si Neil Tupas Jr. Bokal ng probinsya si Nielo Tupas. Konsehal sa Iloilo City si Nielex Tupas. Mayor naman ng Barotac Viejo si Neil Tupas III. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, itinalaga naman bilang chairman ng Philippine Oil Company si Tupas Sr. Direktor sa Department of Agriculture naman si Raul Tupas, pangalawa sa magkakapatid na Tupas. Sa Department of Health naman nakapwesto si Nielito Tupas, pang-4 sa magkakapatid. Samantalang Executive Assistant naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, si Nielet Tupas Balyesa, pang-5 sa mga Tupas. Bilang pasasalamat daw sa mga kababayan niyang nagluklok sa kanilang pamilya sa pwesto, bumisita siya sa 2 isla na sakop ng kanyang distrito, ang isla ng Malangabang at Polopinya. Pinupuntahan ko talaga yung mga isla. I give priority. 22% of the people dito sa district, sa islands nakatira. So, very very close ako sa mga tao, sa mga barangay. Dito namigay siya ng tsinelas, laruan at pera para sa kanyang mga scholars. Usually, kasi yung binibigay ko yung sa scholar, yun yung PDAP ko. Pero yung mga ganito, personal ko talaga, na personal ko nang bigay talaga. Lagi ba niya ginagawa ito sa inyo? Madalas? Madalas. Kasi mahal niya yung Di maitatangging malalim na nga ang pagkakaungkit ng pangalang Tupas sa Iloilo. Pero para kay Neil Tupas Jr., natulungan man daw siya ng kanyang apelyido sa kanyang pagpasok sa politika, hindi raw nakasalalay sa apelyidong ito ang tagal at kalidad ng kanyang serbisyo para sa publiko. Yung guide ko, yung pagpapalaki sa akin, dun yung values na sabi niya, if you want to, if you're here not for
If you're here just for yourself, forget about it. Yung honesty, yung integrity. Don't go away.